With only one game left sa regular season, ito na nga, lagay ng standings ngayon. May mga sure ball na, may mga magulo pa until the very last day. Sa Western Conference, ang number 1 OKC sure na with 64 wins, ganoon din ang Spurs with 62. So definitely sila makakalaban ng mga magwawagi sa play-in tournament. Pero eto yung tinututukan naman ng number 3, number 4, number 5 na battle. Wala namang gano'n nabago. Ang Nuggets, kung manalo sila sa final game nila versus Spurs, masasecure na nila officially ang 3rd seed. Swerte ng Nuggets kung ipahinga pa si Wemby. Si Jokic naman hindi pa sure dahil hindi naglaro to na nakaraan pero 64 games pa lang kasi siya this season. Isa pa para maging eligible siya sa awards kaya maybe maglalaro naman yan. Pero kailangan din ng Nuggets ipanalo ito dahil kung manalo nga ang Lakers sa huling game naman ito na mataas din ang chance dahil Utah Jazz na lang yan na may 22 total wins ay doon baka mayari sila Jokic. Again, hawak kasi ng LA ang tiebreaker as 2-1 sila sa Nuggets sa regular season kaya dyan dapat mag-ingat sila Jokic. Kailangan ma-sure nila ang panalo versus Spurs dahil kung hindi, mas mahirap na path ang dadaanan nila. Bukod sa Rockets sa first round, OKC naman sa second round. Meanwhile, ang Lakers naman, sure ball na sa number 4 spot. Sure na silang may home court advantage nang matalo nga ang Rockets sa kanilang game ngayong araw. With that, tumiwalay sa tabla sila KD. Kaya kahit matalo pa ang Lakers sa huling laro nito at manalo pa ang Rockets, ay angat pa rin ang Lakers dahil hawak nga ni LeBron ang tiebreaker. Kaya safe na ang home court advantage ng LA. Ang isipin na lang nila ay saan kaya sila mag-end up? Sa 3rd o 4th seed ba? Magkakaalaman yan sa Lunes. Number 6 Wolves naman, ito same sa Rockets, wala nang magagawa sa final game nila. Lock na ang number 6 spot. Abangan na lang kung Nuggets ba o Lakers ang kanila makakatapat. Pero syempre para sa kanila, doon ka na sa injured na Lakers. Ang bigat kapag Nuggets kompleto. Pero yun, hindi naman na nila hawak yun. Magabang na lang talaga kung sino ang lalapag sa kanilang team. Dako naman tayo sa play-in tournament. Ang Suns locked in na rin sa number 7 spot. Ang Warriors ganun din sa number 10 spot naman. Ang tututukan dito yung currently number 8 Blazers at number 9 Clippers. Magkaibang mundong spot yan sa play-ins kung taas ka ba o sa baba. Sa number 7, number 8 kasi na battle, dalawa ang chance mong umadvance. Pero sa number 9, number 10 na battle, dalawang do or die naman. Pursahang dalawang pukpukang laro. Kaya tignan natin sa dulo kung sino sa kanila ang makakakuha talaga ng better na number 8 spot. Tabla sila ng record ngayon, tapos tabla pa sila ng regular season series, 2-2. Remaining games nila para sa Clippers kontra Warriors yun, then sa Portland, Sacramento Kings naman. Kung ikaw sa Clippers, kailangan nilang manalo syempre at matalo rin ng Blazers sa kanilang huling laro para makaangat sila dahil kung tabla, hawak ng Portland ng tiebreaker sa pagkakaroon ng mas mataas na conference record. Dako naman tayo sa East, dito marami na rin sure. Number 1 Pistons, number 2 Celtics, number 3 Knicks at number 4 Cavaliers, mga locked in na rin sa kanilang posisyon. Kanilang 4 na yung home court advantage sa first round. Ang Atlanta Hawks sigurado na rin sa top 6 finish. Hindi na sila malalaglag sa play-ins. Rambulan na lang yung 3 teams para sa final na sure spot. Ang Raptors at Magic tabla sa 45 wins. Pero ang problema ng Orlando, Celtics pa ang final game nila, ang number 2 team sa East. At hindi maglaro ang ilang key players yan, hindi pa rin sure Sana laylay ang laro ng Celtics para sa better na chance nila. Malakas naman tong Orlando. Pero ang Toronto kasi ganda versus Nets na lang na may 20 wins. Tas hawak pa nila ang tiebreaker sa Hawks kaya may chance pa nga sila na maging number 5 if matalo ang Hawks versus Heat. Magtatabla sila. Samantala ang Sixers naman, although may chance pa rin sila pero hindi na nila hawak ang kanilang kapalaran. Kailangan matalo yung parehong team sa kanilang taas. Mahirap namang asahan lalo final game na ng season yung mga sure na laglag at sure pasok na mga alalay ng lumaro yan o kulang-kulang na. So mahirap asahan na matalo yung mga kakompetensya nilang team. Pero yun, sa play-in picture naman nila, sino man ang dalawang bumagsak sa Sixers, Magic at Raptors, yun na rin ang maglalaban sa number 7, number 8 na battle ng East play-in. Yung Hornets kasi kahit na matabla pa nila yung Sixers, talo pa rin sila sa head-to-head Tas next pa yung final game nila. Kahit magpahinga yung mga stars, ay may mga backup na reliable pa rin. Actually, meron pang risk na maging number 10 sila kung matalo sila, tas manalo pa ang Heat versus Hawks. Doon kasi magtatabla sila at hawak pa ng Heat yung tiebreaker as 3-1 sila kontra Hornets nitong regular season. We'll see sa final game na. Dahil pa rin talagang hindi sure kaya tutukan natin yan. Yung exciting sa final game day ng regular season lahat ng 30 teams ay magbabakbakan. Yes, mayroon na mga pahingang teams pero marami pa rin yung malaki nakataya sa huling laro nila. Kaya abangan natin yan pare ko, Lunes yan ng umaga sa atin dito sa Pilipinas.